Good morning to each and every one of us. Maayong good morning. Today, we gather as one community, as one city, and as one nation to commemorate National Heroes Day. A day dedicated to honoring the countless men and women who sacrifices their lives just so we can obtain this peace order in our city. They are very strong. They share their talents, their abilities. Aron lang yuta, we can obtain the freedom and progress that we are now enjoying. This occasion is not just a remembrance of the great names each in our history books, but also a recognition of the unsung heroes, ordinary Filipino who, in one way or another, they have displayed extraordinary courage and selflessness for the sake of our country. Palakpakan na to sila, be. At to mga unsung heroes. As we reflect on their sacrifices, let us be reminded that heroism is not confined to the past. It is alive and relevant today. In our teachers and Department of Education, who shape the minds of our youth, daghang salamat kaayo kaninyo sa ato mga members and officers of the Department of Education. Our frontliners who serve with dedication, in our public servants who work for the common good, and every Uzamisnon who contributed to the nation building. Palakpakan nato kitang tanan. We are part and parcel of the progress of Osamis City. So in behalf of the city government of Osamis, allow me to extend my warmest welcome to everyone who joined us to this celebration. Daghang salamat that this occasion will inspire us to emulate the values of courage, unity, and patriotism which was exemplary done by our heroes. And we will be able to continue to work together for progress and peace of our beloved nation and the city as well. Once again, happy National Heroes Day. Salamat kay Mami Vice. Let us prepare to be entertained and inspired with a special intermission number. Distinguished guests, ladies and gentlemen, let us all put our hands together for MC Albri Sulusod or Mac Albri Sulusod, champion of the Essay Writing and Oratorical Contest in 2025 from Pulot National High School. Ang pag-unlad ng lipunan ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo kabilis umusad, kundi sa kung ilan ang nadadala natin sa ating pag-usad. Kagalang-galang na mga opisyales ng Asenso Ozamis, mga panauhing pandangal, mga ginang at ginoo, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang tunay na pag-unlad ng lipunan ay hindi lamang nasusukat sa bilis ng teknolohiya, ekonomiya o kaunlaran, kundi sa kung gaano ito nagsusulong ng pagkakapantay-pantay at sama-samang pag-unlad. Maaaring masabing maunlad ang isang lipunan na may bagong mga syudad, makabagong teknolohiya at tumataas na ekonomiya. Ngunit kung marami sa mamamayan ang nananatiling mahirap, walang edukasyon o
hindi nakikinabang, hindi ito tunay na progreso. Ang tunay na pag-unlad ay ang pag-angat ng lahat, hindi ng iilan lamang. Isinabuhay ng Administrasyong Ascenso Ozamis ang paninindigang ito. Mula nang ito'y pamunuan ang lungsod ng Ozamis at masaklaw ang buong lalawigan ng Misamis Occidental, hindi matatawaran ang laki ng pagbabago at kaunlaran sa buong lungsod at lalawigan. Nasaksihan natin at napakinabangan ang mga programa at proyektong inilunsad ng Ascenso Ozamis. Pabahay, edukasyon, serbisyong medikal, infrastruktura at marami pang iba. Ang mga Ozamis noon ay buhay na saksi sa pagbabago ng ating lungsod dahil sa sipag, tiyaga at pagkakaisa ng Administrasyong Ascenso Ozamis. Ang kanilang bisyon para sa isang mas maliwanag at matatag na kinabukasan ay nagbigay na maginhawa, maayos at komportabling pamumuhay sa mga mamamayan. Ngunit kung ang tunay na pag-unlad ay para sa lahat, dapat maranasan din ito ng buong bansa. Kaya isinilang ang Ascenso Pinoy Party List upang dalhin ang tagumpay ng Misamis Occidental sa buong Pilipinas. Layunin nitong ipalaganap ang 5M's Development Framework ng Misamis noon magpuyong malinawon, malambuon o malipayon sa bawat sulok sa bansa at mag-focus sa pag-unlad ng ekonomiya, infrastruktura, edukasyon, kalusugan at serbisyong panlipunan. Ilan sa mga proyektong nagpapatikim ng layuning ito ay ang Ascenso Misamis Occidental Medical Center sa Oroqueta City, na inaasahang magpapasimula ng makabagong serbisyong medikal sa lalawigan. Lain itong magbigay ng abot-kaya at dekalidad na serbisyo sa lahat ng Misamis noon. Isa pang mahalagang proyekto ay ang Ascenso Misamis Occidental Resort in Aquamarine Park sa Sinakaban, kilala bilang The Maldives of Mindanao, na layong paunlarin ang turismo, lumikha ng hanap buhay at palaguin ng ekonomiya ng lalawigan. Isa pa sa mga kahangahangang programa ay ang One Family, One Professional Scholarship Program na layong iahon sa kahirapan ang bawat pamilyang Misamis noon sa pamamagitan ng edukasyon. Ang lahat ng ito at iba pang programa ay maaaring maisakatuparan sa buong bansa sa tulong ng Ascenso Pinoy Party List. Sa pamamagitan sa pwesto sa Kongreso, layunin ng Ascenso Pinoy na ipalaganap sa pambansang antas ang mga tagumpay ng Misamis Occidental upang makinabang ang bawat Pilipino sa makatarungang pag-unlad. Tunay nga, ang lungsod na pinagbubuklod ng mahusay at matibay na pamahalaan na may malinaw na bisyon para sa pambansang kaunlaran ay nagsisilbing matatag na haligi ng tunay na pag-unlad ng lipunan. One city, one vision, and one nation. Ascenso Ozamis, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy. Maligayang araw ng mga bayani at muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you very much, Mac Albria Sulusod, for that inspiring performance. Truly, the Ozamisnon youth reflects the spirit of national heroes. Tinuod gud nga gipakita sa mga Ozamisnong kabataan ang diwa sa atuang pambansang mga bayani. Now, let us proceed to the next part of our program. As we celebrate the Ascenso Ozamis administration, the commemoration of National Heroes Day, we are honored to hear a special message on behalf of our beloved Mayor Attorney Sam and Norman Ego Fuentes. Delivering this message is a woman of both
distinction, and dedication. The current Regional Director of the Department of Education, Region 9, a respected leader, the supportive wife of our mayor, and a proud mother to their son, Dr. David Norman L. Fuentes. Our distinguished guests, ladies and gentlemen, please let us all give a warm round of applause and welcome to Dr. Ruth Ligaspi Fuentes. Naumo po. Isang mapagpala, makabuluhan, mapagpalaya, at magandang umaga sa ating lahat. Hayaan niyong gamitin ko ang ating pambansang wika sa umagang ito sa pagkilala at pagpupugay sa selebrasyon ng Araw ng mga Bayani at pagkilala at pag-alala sa buwan ng wika, Agosto, at pagkilala rin at pag-alala sa kapanganakan ng ating dating Pangulong Manuel L. Quezon, ang ama ng wikang Pilipino. Ang ating punong lalawigan, Attorney Henry S. Waminal, ang ating dalawang kinatawan sa Kongreso na pinamumunuan ni Congressman Sancho Fernando F. Waminal, Congressman Henry F. Waminal Jr., sa ngalan ng aking kabiyak, ang ating punong lungsod, Attorney Sam Norman Go Fuentes, Vice Mayor Bebe Neri, mga kasapi ng konseho ng ating lungsod ng Ozamis, kinatawan at puno ng iba't ibang departamento ng lungsod. Narito rin ang mga kapwa ko lingkod bayan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ito ay kinatawan at puno ng DILG. Nandito po ba si Sir Edgel Bedra? Okay. Ang ating kinatawan at puno ng PNP, Harvey Abellanosa. Puno ng Second PMPC, hindi ko na matatagalog yon, masyadong mahaba. BGMP, hindi ko na babasahin ng iba't ibang pangalan. BJMP, ang ating Bureau of Fire Protection. Baka mag-nosebleed ako kung itatranslate ko lahat ng iba't ibang departamento sa pambansang ahensya ng pamahalaan. Philippine Veterans, nandito po ba ang kinatawan ng ating Philippine Veterans? Ay, magandang umaga. Liga ng mga barangay, nakita ko ang mga barangay kanina na nandito. Kaway-kaway po tayo dyan. Okay, kumpleto po ba kayo? Okay, maraming salamat sa pagdalo. Knights of Columbus, ang ating mga kasamahan sa Knights of Columbus, okay. Ozamis Chamber of Commerce, maraming salamat sa pagdalo. Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Filipino-Chinese Chamber, Sir. Religious sector, nakita ko kanina sila Pastor Yul. May mga kaparian po ba tayo dito? At iba't iba pang kinatawan ng iba't ibang religious sector. Do we have here? Para ako nag-attendance. Okay. COA Ozamis, Office of the Commission on Audit. Ang aking kapamilya sa DepEd. Okay. Ayun. Okay. Sana yan sa maaga. Huwag kayong mag-alala kasi ang flag raising namin nagsisimula sa alas 6. Kaya alas 5 pa nagbibiyahe na. Ozamis City Bankers Association. Ozamis City Muslim Association.
And hindi natin kalimutan ang ating mga mamamahayag, ang bahagi at miyembro ng media. Nandito ba ang miyembro ng media? Okay, maraming salamat. Sa pagdiriwang ng ating buwan ng wikang Pilipino at ngayong araw pinagdiriwang natin ang makabuluhang araw ng mga bayani. Nais ipahatid ng ating puno ng ating lungsod kung ano ba ang tunay na konsepto at kahulugan ng isang bayani. Tayo ay natatali pa doon sa tradisyonal na kahulugan kung saan ang isang bayani ay kailangang mamatay, ialay ang buhay para ituring kang isang pambansang bayani. Nakikita nyo sa likod ko ang larawan at ang sa ating harapan ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Napag-aralan din natin at inaalala natin ang kaarawan ni Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Melchora Aquino at napakarami pang bayani na nagbuwis ng buhay sa pagbibigay ng kalayaan at reforma sa ating lipunan. Ngunit sa inyong katabi, sa inyong likuran, pwedeng sa inyong nasa harapan ngayon, ay ang mga makabagong bayani na nabubuhay pa. Yung mga OFW na patuloy na nagsasakripisyo ng kanilang oras, pagkainip sa buhay, upang mabigyan ng kinabukasan ang kanilang mga anak, ay maituturing nating isang bayani. Yung mga guro na naglalakad ng 2 o 3 oras upang makapagbigay ng kalidad na edukasyon sa mga bata, ay mga makabagong bayani. Yung mga sundalo na iniiwan ng pamilya, madalas kulang sa tulog at iniingatan at binibigyan ng proteksyon ang bawat mamamayan. Sila man ay mga uniform personnel, mga pulis at iba pang mga kasundalihan, ay mga makabagong bayani. Yung ordinaryong tao na hindi nagbibilang ng oras sa ilalim ng init ng araw at sa ilalim ng malakas na ulan, ay patuloy na isinasagawa ang kanyang tungkulin bilang tagapaglinis ng lungsod, tagapaglinis kahit ng maduming palingkuran, ay isang makabagong bayani. So hindi natin kailangang itali ang ating paniniwala sa makabago o sa makaluma o tradisyonal na kahulugan o konsepto ng makabagong kung ano ang tunay na bayani. Ipinararating ng ating punong lungsod. Sabi niya, kailangang ang kodigo ng pagkamamamayang Pilipino na isinulat ng dating Pangulong Manuel L. Quezon ay basahin mo, ipaintindi, ipaunawa, ipaalala at naway maging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng bawat isa sa atin. Mahaba ito, 16 na utos, 16 na pamantayan ng buhay na sana hindi man natin maisabuhay lahat ng iyon, ay marami doon, alam ko na isinasabuhay na natin, ngunit pilitin natin na maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang 16 ito, pero hindi ko siya ipapaliwanag lahat. Yung iba ay babasahin ko na lang. So, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal ay isinulat ng ating dating Pangulong Manuel L. Quezon. Atas tagapagpaganap bilang 217 na ipinisinaya at isinakatuparan noong ika-29 ng Agosto, taong 1939. August 29, 1939. Ano ang unang utos o unang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal? Ito ay ang magtiwala sa poong may kapal na gumagabay sa kapalaran ng tao. Alam nating lahat ang unang utos,
ng Panginoon sa Biblia na nasusulat, yung first commandment. Love God more than self. Ito rin ay nauugnay sa sinabi ni Quezon na magtiwala tayo sa Panginoon. Mahalin ang Panginoon. Kilalanin na siya ang pinagmulan ng ating buhay at lahat dito sa ating kapaligiran. Ngunit kasama sa utos niya ay ang pagtitiwala. So hindi lang kilalanin ng Panginoon bilang siya ang ating tagalikha, ngunit magtiwala. Kasama doon yung sa English sinatawag na faith. Pagtitiwala. Hindi naman pwedeng puro pagtitiwala din dahil sa Tagalog may kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So dapat ibalanse ang pagtitiwala at ang gawa. Okay? Pangalawang utos na napakahalaga, mahalin ang iyong bayan. Every Monday, sumusumpa tayo sa ating watawat. Inaawit natin ng pambansang awit. Ito ay ang iyong lupang bayang sinilangan, pinagmulan ng iyong lahi. Bukal ang iyong kaligayahan at pagiging tao sa bayan na iyong sinilangan. Ang pagtatanggol sa bayan ay pangunahing tungkulin ng bawat isang mamamayan. Ialay mo ang buhay mo kung kinakailangan para sa iyong bayan. Ito ang naging gabay ng marami sa ating mga ninunong bayani upang maging bahagi sila ng kasaysayan ng Pilipinas. Nag-alay sila ng buhay. Ngunit katulad ng sinabi ko, hindi mo kailangang magpakamatay sa bayan mo upang ikaw ay maging isang bayani. Ikatlo, igalang ang saligang batas na nagpapahayag ng iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyakin na sinusunod ito ng lahat ng mamamayan. Kasama ang mga pinuno at namumuno sa bayan. So ang pagsunod sa batas ay hindi lamang sa mga tao o sa mga opisyales na gumagawa ng batas. Ito ay sinasabing lahat. No? Alam natin ang batas ang nagbibigay ng kaayusan. Ito rin ang nagpapataw ng kaparusahan sa mga tao na hindi sumusunod sa batas. Ikaapat, kusang magbayad ng buwis. Masakit sa kalooban kung magbabayad ka ng malaking buwis, ngunit isipin natin, mas malaki ang kita mo, mas malaking buwis ang babayaran mo. Mas maliit ang kita mo, mas maliit ang babayaran mo. Alam nating lahat na ang buwis ay ang langis na nagpapatakbo sa lipunan. Hindi tatakbo ang lipunan kung walang buwis na ibabayad o isasabalikat ng bawat isang mamamayan. Maliit man, malaki yan, katungkulan ng bawat isang mamamayan ang pagbabayad ng buwis. Hindi lang pagbabayad ng buwis na kasama sa kautusan. Maging maluwag sa kalooban ang maaga, huwag nang hintayin na ma-penalty para magbayad ng buwis. Bago pa dumating ang April 15, isipin mo, obligasyon mo ito, isabalikat mo ang tamang pagbabayad ng buwis. Tayong mga nasa gobyerno, dinididak yan sa salary natin, kasama na dyan. So, ang tinutukoy ko dito, yung mga nasa private sector, maging bahagi ng ating obligasyon sa pamahalaan, ang pagbabayad ng maaga at tama, eksaktong buwis. Ikalima, panatilihing malinis ang halalan at sumunod sa pasya ng nakakaraan. Tayo ay nabubuhay sa isang lipunan na demokratiko, kung saan ang kagustuhan ng nakakarami ang nasusunod. Ang boses ng ordinaryong mamamayan ay nasusunod sa pamamagitan ng halalan. So, alam natin at lahat naman tayo dito ay naniniwala na ang ating mga nasa harapan ngayong opisyal at ang ating mga kapitan sa barangay ay inihalal ng nakakarami sa isang malinis
at mapayapang halalan. Ika-6, mahalin at igalang ang iyong magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Isa sa mga pinagdedebatehan ngayon sa Pilipinas at sa labas ng Pilipinas ay isang malaking katanungan. Isang malaking issue na obligasyon ba ng isang anak na may pamilya at nagtatrabaho na itaguyod at paglingkuran ang kanyang matandang magulang. May iba't iba tayong pananaw dito. Ngunit ito ay dapat naaayon sa moralidad at espiritual na paniniwala. Tayong mga Pilipino, hindi pa naman marami dito ang tinatawag na home for the aged. Ngunit ako'y nalulungkot pag nakakakita ako, wala naman akong nakita dito pa sa Ozamis. Doon sa mga mataas na urbanidad, sa mga lugar na highly urbanized, maraming matatanda dyan na talagang pinababayaan na lang ng kanilang mga anak. Alam natin na ang Western influence, pagdating sa mga Europeo, pag ang anak ay dumating sa tinatawag na edad na majority, aalis na yan sa magulang nila. At pagkat alis na, wala na silang pakialam sa magulang nila. Ngayon, may sinusulong na batas na pag ikaw ay umalis na sa magulang mo, hindi mo na obligasyon kung ano ang mangyayari sa magulang mo. Sana ay hindi mangyari sa aking pansariling pananaw na dumating tayo sa puntos na tayo ay maniniwala doon sa paniniwala ng mga tao ng mga dayuhan na hindi natin obligasyon ang pag-aalaga sa ating mga magulang. Ika-7, pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa yamang walang karangalan. Ang isa sa pinakamahalaga, hindi lang isa, pinakamahalagang yaman ng isang tao, hindi yung daming sasakyan, maraming bahay. Hindi yung material na pag-aari niya, kundi ang kanyang dangal. Ang dangal na hindi pwedeng tumbasan ng pera. Ito yung reputasyon, dignidad ng isang nilalang. Na pag niyurakan, alam mong pwedeng maging dahilan ng pagkawala ng kanyang buhay. So ingatan mo ito, pahalagahan mo ito, igalang mo ang dangal mo, at igalang mo rin ang dangal ng kapwa-tao mo. Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan, makapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng bawat sa pakikipag-ugnayan ay ang relasyon na pang-araw-araw ay ginagawa mo, iniisip mo, inaalala mo sa iyong kapwa kawani o sa pamilya. Pag sinabi kong pakikipag-ugnayan, isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng tao ay yung paano niya pupunan at paano siya mabubuhay na meron siyang ugnayang maayos sa kanyang kapwa. Masarap papasok sa isang opisina na may maayos kang pakikitungo sa mga tao na makakatrabaho mo. Mas lalo na sa pamilya. Ito yung unang unit ng lipunan. Kung hindi maayos ang pakikitungo at pakikipag-ugnayan mo sa mga taong nakapaligid sa'yo, hindi ka magkakaroon ng kasiyahan at kaginhawahan sa buhay. Mabigat ang kalooban mo kung hindi maayos ang iyong pakikipag-ugnayan sa iyong kapwa. So, napaka-importante yung pagiging tapat at wagas sa pakikitungo sa iyong kapwa. In other words, huwag maging plastic. Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari.
maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos. Yung paggamit ng ating tinatawag na natural resources o yung pangkalikasan na kayamanan ay isa sa bahagi ng responsibilidad ng bawat isang mamamayan. Napakayaman natin sa tubig. Alam nyo, mas mapapahalagahan nyo ang tubig kung kayo ay mapunta sa isang lugar na disyerto. Na yung isang patak na tubig ay parang ginto. Hindi natin masyadong napapahalaga ng ating pambansang kayamanan o pisikal na resources kasi marami tayo. Ngunit mapapahalagahan lang natin yan pag wala na. Yung tubig, mapalad ang Pilipinas kasi alam nyo po ba na 3/4, mahirap ko na i-translate, 75% ng ating physical environment comprised of water. So, hindi talaga natin problema ang tubig. Sobra-sobra tayo sa tubig. Isa lang yan sa resources na marami tayo. Marami din tayong mayamang lupa. Maganda ang ating klima. Dito sa Mindanao, yan ang unang napansin ko. Nung lumipat ako sa aking trabaho sa Mindanao noong 2021, ang ulan dito halos buong taon pantay. Kaya napakadaming, kung masipag ang bawat isa dito, hindi ka magugutom kasi kung may lupa ka, umuulan mula Enero hanggang Disyembre, pantay. At meron din tayong saganang araw. So, napakayaman talaga. Kaya tama yung sinabi na lupa talaga. Ito hindi lang pangako. Hindi lang ang Mindanao ay hindi lang lupang pangako, kundi lupang pangako at katuparan. So, pangalagaan natin ang ating pisikal na kapaligiran sapagkat ito ang yaman na kaloob sa atin ng Diyos. Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Bahagi kami sa DepEd, pagpapaalala, hindi kami nagkukulang sa pagpapaalala kung paano ipinagtanggol ng ating mga bayani ang ating bansa. Ngunit katulad ng sinabi ko, hindi lamang yung mga nasusulat sa kasaysayan ang dapat natin tularan. May mga bagong bayani na dapat din nating isabuhay at gayahin ang kanilang pamumuhay. Malapit na. Mahalaga din ito. Isa sa mga utos at isa sa mga kodigo ng pagkamamamayan ay ang pagiging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. At pagiging masipag ay daan tungo sa isang maunlad na pamayanan. Hindi dapat ikahiya kung ang hanap buhay mo ay nangangailangan ng lakas, nangangailangan na ikaw ay pumunta sa maghakot ka ng basura, kasi hindi naman lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng iba't ibang kakayahan. Binigyan tayo ng Diyos ng iba't ibang abilidad. Hindi pwedeng lahat pwedeng maging abogado. Hindi pwedeng lahat pwedeng maging inhinyero. Hindi lahat pwedeng magaling magluto. Dapat merong magaling maglinis. Dapat merong magaling mag-chop-chop, ng karne. Maglinis ng mga karne. Dapat merong magaling mag-compute. So kung ano man yung hanap buhay na kaloob sa iyo ng Panginoon, gamitin mo, ibigay mo yung pinaka-mahusay mo. Yung pag-aalay, yung pagpapahalaga mo sa hanap buhay na kaloob sa iyo ng Panginoon, sa pamamagitan ng paggawa mo, ibibigay mo yung pinakamabuti mong kakayahan. Kung ikaw ay nasa sektor ng, halimbawa, bombero ka, pagdiriwang ngayon sa Bureau of Fire Protection, maging pinakamagaling kang bombero. Kung ikaw naman ay butcher, yung sa palengke, taga-chop-chop ka ng karne o isda, maging pinakamahusay ka na butcher. Kung ikaw ay guro, maging pinakamahusay kang guro. Kung ikaw ay tagalinis ng
ng karsada, tagalinis ng CR, di maging pinakamalinis ka, yung bang lahat, yung ibigay mo lahat. Kasi alam mo na pag ikaw yung gawa ng kamay mo, ay inaalay mo, kasi ito yung resulta ng gawa ng kamay mo, ito yung nagpapakain sa pamilya mo, iniisip mo yan, isinasa puso mo yan, ibibigay mo, magpapasalamat ka kasi kung wala kang magandang kamay, kung wala kang maayos na pag-iisip, wala kang maayos na pangangatawan, hindi tutumbasan ng kabayaran at hindi ka susweldo. So, yung pagpapasalamat ay magagawa mo yan sa pamamagitan ng paggawa ng at pagbibigay mo ng pinaka-best mo sa kung ano mang tungkulin o ano mang hanap buhay ang ibinigay sa iyo. Giving the best in whatever job you are entrusted. Not just because you are being paid, but because the work of your hands will always be blessed by God. Ituring mo na ang gawa ng iyong mga kamay ay pagpapala na galing sa poong may kapal. Maging masipag. 16 ito, pang 12 pa lang ako. Umasa sa iyong kakayahan, sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawala ng pag-asa. Magsikap upang iyong makamit ang iyong layunin. Konektado ito doon sa sinabi ko. Isa lang yung sinabi dito na hindi ko nabanggit kanina. Huwag kayong bibitaw, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Alam natin lahat na lahat tayo dito ay may sa ating buhay ay ang buhay ay isang patuloy na daloy ng araw-araw na pagtakbo. Yan ang gulong ng buhay. Nagsusumikap tayo, hindi lang para sa ating pamilya, para sa ating bansa. May mga pagkakataon na susubukin tayo ng Panginoon at susubukin tayo ng tadhana. Isa lang ang pinaalala dito, huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag mawala ng pag-asa. Magtiwala tayo sa iyong pansariling kakayahan at sa Panginoon na gumawa at nagbibigay ng tadhana sa iyo. Gampanang maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama kaysa gawaing hindi tinapos. Meron tayong kasabihan na maski pops. Hindi ko alam kung alam nyo kung anong ibig sabihin ng maski pops. Maski paano. Okay na yan. You know, dapat katulad ng sinabi ko kanina, hindi pwede yung pwede lang. Dapat pwedeng pwede. Kasi kung ibibigay mo na lang din yung kahit araw-araw mo tong gawin, kahit araw-araw nag-i-stapler ka, isipin mo, bukas, iba naman yung i-stapler ko. Sa mga nagbibigay ng serbisyo, kahit araw-araw yan ang ginagawa mo, iba naman bukas kasi iba yung araw na ibibigay sa iyo ng Diyos kinabukasan. So even if it's repetitive, kahit paulit-ulit na ganyan yung trabaho mo, iba't ibang tao din kung minsan ang pinaglilingkuran mo. At iba't ibang oportunidad at pagkakataon na paglilingkod ang ibibigay mo. Gawing maayos. Hindi pwede lang, pwedeng pwede. Ugaliin ng pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin. Okay, may OTOP tayo, one product sa one town policy. Isa sa mga tungkulin ng mamamayang Pilipino ay ang pagtangkilik sa sarili nating produkto. Sino ba ang inaasahan nating magmahal sa sarili nating produkto at kikilala sa sarili nating talento? Natutuwa ako kasi pinakita nyo sa akin kanina, yung isa sa mga mag-aaral sa kanyang oratorical piece, no? Nakita ko din yung pagsusumikap niya na Tagalog ang kanyang gamitin. So, iniisip ko nga kanina, sinabi ko kay Mayor, sabi ko baka kaya talagang
sinadya mo na ako ang papuntahin dito dahil alam mo mahihirapan kang magsalita ng wikang Pilipino. Sinabi ko sa kanya kahit magsumikap ka sana na nandito ka lang, nung una kasi sabi ko, pilitin mo na maibigay ang mensahe sa wikang Pilipino bilang paggalang natin yan. Yan pa rin ang pambansang wika ng Pilipinas. Alam natin ang Pilipinas ay binubuo bukod sa mahigit sa 7,000 isla, meron din po tayong mahigit sa 175 dialekto o lengguwahe sa buong bansa. Ganyang karami. No? Ngunit, buwan ng wika ngayon. So maraming salamat sa pagkakataon na ako ay nandito at nakadaupang palad nyo upang ibigay ang mensahe sa pagdiriwang ng ating buwan ng wika at araw ng mga bayani. So pagtangkilik, hindi lang sa sariling wika, sa sariling bansa, sa sariling produkto ng bansa. At finally, sa wakas, huli, gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ay minana pa natin sa ating mga ninuno. Natutuwa ako sa pag-iikot kasi nandito pa rin yung kota na alam ko na sana ibigyan tayo ng pagkakataon na marinig sa itaas ang kasaysayan ng fort at ng kota dito sa Ozamis. Sa aking pagsasaliksik, may 2 lang fort dito sa Mindanao. Ito yung nasa Zamboanga, yung Pilar Fort, at saka yung nasa Ozamis. So, pagsusumikapan natin, nandyan si Sir Jaime, at sana may mga primary source pa tayo. Kasi po, by profession, I'm also a historian. Nakapagsulat na tayo ng 7 libro, 3 sa world history at 4 sa kasaysayan ng Pilipinas. So, sana isulong natin yung tinatawag na kasaysayang lokal o local history. Alam kong napakayaman ng lokal na kasaysayan ng Ozamis at ng buong lalawigan. So, I look forward to working with our historians, local historians here, at sana pagpupugayan sa mga ninuno natin dito sa mga Ozamis Nons, no? Finally, ngayong araw na ito ay hindi lamang pagunita sa mga bayani na nag-alay ng buhay. Ilang beses ko nang inulit ang makabagong bayani. Kailan lang may isang bayani na nagpakita ng kakaibang katapatan at kalinisan sa buhay. Ito ay kasama natin to, kapamilya natin to. Siya ay isang Ozamis non na nagsauli ng cellphone may nakaiwan ng cellphone. Isa siyang ordinaryong mamamayan. Ngunit nasubok ang kanyang katapatan kasi pagkita ninyo ng cellphone, medyo mamahalin yung cellphone. Hindi siya nag-isip, kumikita lamang siya ng 5,000, may 3 siyang anak. Yung asawa niya nasa bahay lang. Pinili niya na ibalik yung nakuha niyang cellphone, dinala niya sa police station at isinauli niya. Sa paggunita ng araw ng mga bayani, gusto kong kilalanin din ang taong ito, na isang Ozamis non, na nagpakita ng kakaibang kabayanihan sa bagong lipunan. Ang pangalan niya ay si Kim, at sa pagkakataong ito, gusto kong tawagin si Kim. Ano ba yung buong pangalan niya? Nandito ba siya? Ang buong pangalan, ayan, sir. Can I have the full name? Pwede pong tawagin si Vice at mga konseho para sa pagbibigay. May pinaabot din, nasaan si Ang buong pangalan niya ay si Kim Bizaras Gracama, 33 years old. Siya po ay nakatira sa Barangay Porokwan, Barangay Baybay, Triompo, Ozamis City. Triompo. Okay.
Kim, punta ka dito. Bukod sa pabuya na kaloob ng ating punong lungsod, ay ang isang magandang balita, Kim. Isang pagkakataon, kung ang iyong hanap buhay ay isa kang porter ka ba? Oo, isa siyang porter. Porter, saan ka porter? Sa Budiga lang, ma'am. Sa Pantalan. Okay, porter siya sa Pantalan. Okay. So, pinahatid din ng mayor, nabibigyan ka ng pagkakataon na maging bahagi ka na kawani ng lungsod base sa iyong kakayahan at kahandaan sa hanap buhay. So, pinaabot ito, ang maliit na pabuya mula sa punong lungsod at kasamahan ng konseho bilang pasasalamat. Alam naming hindi matutumbasan yung katapatan at kalinisan ng iyong puso na ipinakita, ngunit isa kang magandang halimbawa na dapat tularan ng bawat isa. In addition to that, we have agreed, or Sangguniang Panglungsod, that we have to pass a resolution. Okay. Para may makita ang mga anak niya. Oh, ang amo da ang lulo. Buutan man da ay kaayo. Dili ba? Oh, para imo na ibutang sa kwadro that you receive a plaque of appreciation, a resolution from the Sangguniang Panglungsod. Okay, salamat. Gusto mo pang magsalita? Magpasalamat. Salamat kayo sa asinso samis nga wa ko magdahom nga anhi ko karong adlaw diri nga kalit-kalit lang kay nga gitawagan jud ko. Mawara to daghang salamat. Okay. Thank you kaninyong tanan, ma'am. Okay, padayon kanunay Ozamis. Asenso Ozamis. We'll be passing a resolution. Para na kayo makita yung anak. Thank you. Ay, salamat. Okay, once again, everyone, atong papakan si Sir Kim, atong local hero, lokal nga bayani nga nag-embody sa kinaiya, sa bagong taga-Ozamis para sa kanunay Asenso Ozamis. So once again, thank you very much, RD Ruth Fuentes, the better half of Mayor Sam and Norman Go Fuentes. Isang magandang araw para gunitain at bigyang pugay ang ating mapabansang bayani. And sa sinabi ni Dr. Ruth kanina, yes, natakdan ko ni mo, Doc. Giubogod ko sa Tagalog na ako. Water, please. Okay. So indeed, it is a beautiful day to honor our heroes. And once again, thank you very much, Doc Ruth, for that very meaningful message on behalf of Mayor Sam. So truly under his leadership, the spirit of heroism lives on in every Ozamis-non. Now let us enjoy a special intermission number from the champion of the Asenso Ozamis Singing Contest 2025, representing Mars Medical Center. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Mr. Aaron John T. Abuo.
Tingnan mo ang iyong palad, kalyado mong kamay sa hirap ng buhay. Ang dami mong problema, nakuha mo bang ngumiti? Noy bika nga, astig. Saan ka man naroroon, huwag kang matatakot. Sa baril o patalim, sa bakas na madilim. Oy, Pinoy ako, buo aking loob, may agimat ang dugo ko. Hoy, Pinoy ako, may agimat ang dugo ko. Hey, yeah, yeah. Sinisid ko ang dagat, nilibot ko ang mundo. Nasa puso ko pala ang hinahanap mong gulo. Oh, ilang beses na akong munti kang mamatay. Oh, alam ko ang sikreto mo, kaya't nandito ka't buhay. Sabi nila, may anting-anting ako, ngunit di nila alam na ang Diyos ang dahilan ko. Pinoy ako, buo aking loob, may agimat ang dugo ko. Pinoy ako, may agimat ang dugo ko, may agimat ang dugo ko. Sinisig ko ang dagat, nilibot ang mundo, nasa puso ko pala hinahanap kong kulo. Dinig mo ba ang sigaw ng lahi ko? Pinoy ako, buo aking loob, may agimat ang dugo ko. Pinoy ako, may agimat ang dugo ko, may agimat ang dugo ko. Pinoy ako. Grabe kanindot na performance. Once again, a warm round of applause for our performer, Sir John Aaron of Mars Medical Center. At this point, we are requesting everyone to please rise. Magsitayo po tayong lahat para sa mass singing ng Pilipinas Kung Mahal, to be led by the LGU Ascenso Zamis Chorale.
ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Thank you very much, everyone, and of course, the LGU Ascenso Ozamis Chorale. As we close today's commemoration, we extend our heartfelt thanks to everyone who joined and took part in this meaningful celebration, and may the courage and sacrifice of our heroes continue to inspire us in our daily lives. Ozamis, palakpakan nato ang atong kagalingan for making today's celebration truly meaningful. Daghang salamat sa inyong tanan. Once again, Happy National Heroes Day from the Ascenso Ozamis Administration. And yes, for the photo opportunities, we request